Good morning po. Medyo mabagal lang kasi bago matulog, nag-live lang ako. Gusto ko lang ma-educate ang mga botante at saka siyempre alam ko may nakikinig din ng mga politiko rito at may nakikinig din ng mga abogado. Hindi ko kapwa abogado, disbarred na ako ngayon. Ito po si Toto Tirador at ako po ay civil engineer at saka lisensyado at saka naging abogado at graduate po ako ng Doctor of Jurisprudence sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ang bilang ISCO, isa sa ISCO. Ang tawag sa ISCO, Iskolar. Hindi si Isko Moreno ha. Kaya Mayor-elect, hindi ka talaga mawawala sa mga estudyante sa PLM kasi ISCO ang mga estudyante ng PLM. So anyway, ang ating topic po sa ngayon. Ang aking lamang po maisabi sa inyo, hindi po pwede pag-inhibit ang kahit sinong senador, maantay man siya o mapabor. Ang katotohanan po kasi ay ganito. Ang ating konstitusyon ay hindi nagbibigay ng sistema na papalit ang sitwasyon kung may duda ang Pilipino o ang mga nasasakdal o ang sumasakdal pag may duda sila sa kahit sino mga senador. Tanong, pag tinanggal mo isang senador, bababago ba ang kapalaran? Ito, bias na sila lahat. Klaro naman kasi political kasi exercise eh. Tinanggap na ng lahat na politika lang ang impeachment court. Kumbaga, palamuti na lang ang ebidensya. Kasi kahit na makita mo pa sa ebidensya na huling-huli na, ay ang mga senador in the past, kagaya kay Miriam, no? In one of the acts of Miriam that I disagreed with, ito yung pagboto niya na acquitted si Renato Corona, Chief Justice Renato Corona. At that time, sabi niya hindi daw guilty. Ang akusasyon noon ay sa salin. Huling-huli na po na hindi na isama sa salin ni Corona ang mga kayamanan. Maraming kayamanan nakita. Pero bumoto pa rin siya ng acquitted absuelto si Corona. Ang isa rin bumoto ng absuelto si Bongbong Marcos. Ang isa pang bumoto ng absuelto, hindi ko makalimutan, si Joker Arroyo. So makita mo yung tatlong ito. So ano ang meron? Bakit guilty na kung tawagin mo guilty? Bakit bumoto pa rin sila ng absuelto? Bias ba yan? Kung si Miriam tanungin mo, hindi siya naniwala doon sa salin. At ang salin ay hindi sapat na katwiran para sabihin mo po na yung isang tao ay tanggalin mo sa pwesto. Yan po ang sinasabi ni Miriam doon na naalala ko nung buhay pa siya. Si Bongbong Marcos ay hindi siya nag-explain kung bakit. Hindi man yun sinabi siya pero malabo. In the same manner, ganun din si dating senador at namatay na ngayon na si Joker Arroyo. So with that, nakikita natin yung sitwasyon. Is it worth it na mag-demand tayo na mag-inhibit o may ilalabas ako dito balita. Itong balita na to ay nahango ko sa isa sa mga balita dito na nagsasabi na ayaw ng hinihingi pala nila ni Congressman Franz Castro na mag-inhibit o umalis sa impeachment trial yung mga iilang tao na sinabihan na nakikita nila na grabing for Sara. Kaya hindi na sila maka-expect. Ganun talaga kapag bias na, hindi mo na sila makukuha na magdesisyon sa kabila. Yan ang problema natin. No? So ito, ngayon, huwag na natin tingnan na problema yan. Tingnan na lang natin as isang given. Talagang totoong pangyayari. Ito, sinasabi ni Congresswoman Franz Castro
na ACT Teachers Party List Solons urged Amy, Robin na umalis na sa trial. Ngayon, itong mga tawag na ito yung mga tawag na walang patunguhan. Pasensya na po, Congresswoman Franz Castro. I'm with you in your desperation for this. Kasi nga hindi kayo maka-expect na magbabaliktad ng boto kahit na nakakita ng ebidensya. Si Amy Marcos na guilty si Sara ay buboto pa rin pabor kay Sara yan. Ganon din po si Robin Padilla. Actually, hindi lang sila dalawa. Halos sila, marami sila. Pwede kong sabihin na ang lahat ng 18 na yon na bumoto para i-remand ang kaso, ibalik sa House of Representatives, ay kung pabutuhin mo ulit mga yon, sila pa rin ang buboto, pabor pa rin kay Sara yan, kahit maglabas pa ng ebidensya. Kahit napatunayan nyo pa na binulsa ni Sara yung pera. Kahit mapatunayan nyo pa na yung 3 envelope na pinamigay doon sa USEC ng Department of Education ay kay Sara nang galing. Yan po ang essence nitong katotohanan na para lang tayo mga timang ito. Naglalaro tayo sa bagay na alam natin na talo tayo, nagpaglaro pa tayo. Ito yung sitwasyon. Ngayon, sinabi ko dahil sa unang sistema. Unang sistema ay tanggalin man natin si Ruben, tanggalin natin si Amy. Sino pang ibang bias tingin nyo? Marcolita, tanggalin natin, 3 na. Si Bato, tanggalin natin, 4 na. Si Bongo, tanggalin natin, 5 na. Si Robin Padilla, tanggalin natin, 6 na. Si Amy, tanggalin natin, 7 na. Si Camille Villar, tanggalin natin, 8 na. Sino pa tanggalin natin? 8 na. Sabihin ko, dahil si Villar ay tinulungan ni Sara, sigurado ako boboto si Mark Villar kay Sara. Kaya tanggalin natin si Mark. 9 na. Sino pa? Dahil si Alan Peter Cayetano ay tumakbong vice president noon ni Digong Duterte, sigurado ako baka Sara yan. Kaya 10 na. Sabihin natin 10 lang ang tanggalin natin. Kasi nag-inhibit sila lahat. Ano mangyari? Sa tingin nyo ba magbabago ang kahit malakas ang ebidensya, magbabago ba ang desisyon? Sagot, hindi po. Bakit po? Nasa konstitusyon natin, sa ligang batas, na nagsasabi, para mo mag-convict as guilty itong sinasakdal, kailangan makakakuha ka ng 16 na boto. 16. 10 at 6. 16. That is 2/3 of the total membership. So ngayon, kung 2/3, ang bilang ko ka na 10 ay pabor kay Sara. Tanggalin natin kasi bias sila, bias. Hoy, bias, alis kayo Ivy, alis kayo Robin. Alis kayo Marcolita, Bongo, Bato. Alis din si Amy, alis din si Camille Villar, Mark Villar, alis din. Si Alan Peter Cayetano, alis din. Paalisin natin. Ilan ang inalis natin? 10. 24 senators, minus 10, 14 na lang di. Motion to dismiss kagad. Bakit? The impeachment trial is now moot and academic. Bakit now moot and academic? Dahil hindi na natin kayang kumuha ng 16 votes. Tandaan nyo sa sistema ng impeachment court sa Pilipinas, number 1 na problema natin ay fixed number of 16 ang kailangan makuha mong boto na laban kay Sara bago mo matatanggal si Sara. Ngayon, inhibit mo, hindi na nga kailangan bumoto ang pabor kay Sara Manahimik na lang sila, ngiti-ngiti. Kung 10 sila hindi bumoto, wala na, panalo na si Sara. Yan po ang sistema natin kung bakit useless yung tinatawag na inhibit. Kung meron bang kabit yan ay, ito pa isa pang dahilan. Bawal po magreklamo tayo kahit sa sinong senador na bias. Kay Risa, bias laban kay Sara yan, sigurado. Hindi tayo pwede magreklamo.
Kay Aimee, sigurado, pabor kay Sara yan. Hindi tayo pwede magreklamo. Bawal. Babalik pa rin tayo sa kahulugan na magreklamo ka, political pa rin siya ang desisyon eh. So wala tayong magagawa. Sasagutin ka lang, ano ka ba? This is a political exercise. This is a numbers game. Oh. Tingnan nyo sa Amerika, United States of America. Marami ng impeachment ang nangyayari dyan. In-impeach noon si Clinton. Natalo ang boto laban kay Clinton. Sa 100 Senate, members ng Senate, kailangan makakuha ng boto na 67 para matanggal si Clinton, si Bill Clinton. Ano nangyari? Lahat ng Democrats bumoto kay Clinton. Wala na. Hindi na makukuha ang 67. Kasi 100 lamang ang kabuuan ng senador sa United States of America. Ibig sabihin, given na yan kahit kung sa Amerika tayo na kumukopya tayo ng impeachment. Ganon din sila. Party line. Si Trump nang in-impeach, nag-motion to dismiss lang ang senador na kakampi niya. Pag motion to dismiss ng kapatid ng senador na kakampi, wala, nagbuto-butuhan. Panalo si Trump. 2 beses mang-impeach, may pangatlo darating. So, hindi takot si Trump na ma-impeach sapagkat ang dami niya ng mga ginawang kasalanan sa mga Amerikano. Dami nagra-riot ngayon, yung mga illegal worker daw. Kawawa naman mga illegal, mga TNTs, pinaghuhuli. Kahit anong gawin ni Trump dyan na pangdidikta, pagtatapak ng karapatan, mananalo pa rin. Bakit? Kasi po, ang dami ng senador na Republican, tingnan natin, ilan ang Republican senators ngayon? How many are Republicans in the US Senate? Yan. Sa ngayon, 53. 100 lang ang Senate ng Amerika. 53 Republican, kaya mo patanggalin si Trump? Hindi. Ganun lang ho, kasimple lang yan. Ngayon, sa Pilipinas, sabi ko 16 ang kailangan mo na boto para matanggal mo Sara. Tanong, kaya ba tanggalin? Kung i-inhibit natin ang 10? Ang boto mo kahit guilty pa si Sara doon sa 14 na yon, walang mangyayari sa buhay. Kaya nga sabi ko nga, hindi na kailangan, yung pabor kay Sara, hindi na kailangan bumoto. Ngiti-ngiti lang yan, abstain lang yan, tapos na. Mag-inhibit pa, lalong tapos na. Pag nag-inhibit ang 10, automatic tigil ang laban. Kasi bakit? Imposible ka na mananalo eh. Kailangan para manalo ka, 16. 14 lang. Yan po ang sistema sa Pilipinas. So ngayon, ano ba ang pakay nitong ating mga gumawa ng Constitution? Bakit gumawa sila ng ganito? Yung mga walang kwentang batas sa Constitution. Mabuti pa sana kung pinalakas na lang sana. Alam mo kung anong pinakamalakas? So anong aking masasabi rito? Dapat total sa tao na ba nagsimula ang lahat ng uri ng kapangyarihan? Bakit hindi natin ibalik sa tao ang kapangyarihan sa paghusga? Total, kasama sa kapangyarihan ng tao ay kapangyarihan sa paghusga. Huwag natin ilagay sa kamay ng mga senador. Huwag natin ilagay sa kamay ng mga judge. Huwag natin ilagay sa kamay ng mga justices. Bakit lahat po sila ay may weakness na ma-impluwensyahan ng bias? Yan po. Sa Amerika po, ang tanging korte lamang doon na bias ay impeachment court. Ang mga korte nila ay hindi bias. Bakit? Alam ko maraming nakikinig sa akin dito ngayon na mga taga-Amerika. Na gusto ko sana kopyahin natin sa Pilipinas na gano'n na tayo. Meron doon jury trial. May isang akusado,
huli. Dadalhin ng pulis kayo ng nakahuli doon sa grand jury. Ang piskal nila, grand jury. Ang grand jury ay 25 katao bumubuo niyan. Sa 25 diyan, kung sino kasapi niyan, palabunutan yan sa komunidad. Kung sino mabunot, interviewin at kung makapasa at marunong marunong tumingin sa isang tao nagsasalita, kung ito ay nagsasabi ng totoo, hindi, kukunin siya. 25 po sila ilalagay. Halimbawa, sa Manila tayo mag-usap kasi total madali lang Manila. Lahat naman na probinsya, pupunta Manila. Kung sa Manila, kukuha sila ng 25 katao. Magsisilbi siya 6 na buwan. 6 na buwan. Pagkatapos nun, matapos siya, may papalitan naman every 6 months, panibagong membro. So pag may mahuli ang pulis, dadalhin sa grand jury, ang grand jury magbuto-boto kung kakasuhan sa korte o hindi. Kung gano'n na lang, kung gano'n si Sara, imbis na mga senador boboto, ang grand jury ang bumoto. Special grand jury. Papalitan natin ang impeachment court natin, imbis na senador ang boboto, grand jury, 25 people. Doon sila, tapos magbuto-butuhan yung grand jury. Ganun po sa Amerika. Kaya kita mo sa Amerika, noong isinilang ang bansang Amerika sa Pennsylvania State noong July 4, 1776. Bago pa man isinilang nun, jury trial na sila doon. Naalala ko pa nga itong isang pinakatanyag na kaso, ng titulo ng kaso ay The Trial of Jan Peter Zenger. Si Jan Peter Zenger ay isang Aleman o German na napunta roon sa New York. Noong panahon na yun, ang New York ay probinsya lamang ng Great Britain. Ngayon, publisher ng libro si Jan Peter Zenger. Natira niya si Governor William Cosby ng New York. Tinira niya sa kanyang libro, sinulat niya. Nagalit ngayon si William Cosby at kinasuhan niya at sinampahan ng kaso at gusto ni William Cosby na maghuhusga sa kanyang kasong libel laban kay Jan Peter Zenger ay yung mga justices at mga judge na kanyang inupo. Anong nangyari? Lahat ng mga New Yorkers ay kumontra. Nagsasabi, winarningan si Governor William Cosby, if you do not want or if you would not follow our demand that only a jury can judge Jan Peter Zenger, then we will go to Great Britain and we will complain against you so that the king will remove you from your office. Ganun na nangyari. So nangyari, napilitan si Jan Peter Zenger. Nagkaroon ng jury trial. Ang ganda ng argumento ni Inamin lahat ni Jan Peter Zenger ang sinulat niya laban kay Governor William Cosby. So ano nangyari? Nagdesisyon ang jury ng mga New Yorkers. 24 sila. Acquitted si Jan Peter Zenger. Ang ganda ng argumento ng abogado niya. Ito. Englishin ko na lang Sabi niya, press freedom is the most important thing of freedom in any democratic country or in any democratic community. In press freedom, you are publishing there all the goings on in the government and outside the government. It is the mirror of the government, and the people wants to see that mirror in order for them to be assured that their government is doing for them. So that it is indispensable for us to ensure that there must be no taint of falsehood or no fake news that would occur in the publication of every book or every newspaper.
And with that, the only way for our country to move forward is for our country, our community, to be assured that our officials are working well to the expectation of the trust of the people. That's why public office is a public trust. And for the people to be assured that their officers in the government always work for them, then we must forever allow newspapers to flourish. And we will stop or suppress newspapers like this, that one published by John Peter Singer, then we are actually building a dam across the river. And if you will build one, water will rise up until it will go up, up so high, and then it will be strong enough to topple the dam. And if the dam will be toppled, then water will rush down riotously to the valleys and will kill all people. That is press freedom, Your Honors. Ganun ang abogado niya sa mga jury. Pagkatapos nun, wala na, panalo. Ganun po ka-importante ang press freedom. Sa ngayon, vlog freedom, kagaya ko, nagiging salamin na ako ngayon, isa sa mga salamin ako ngayon sa mga nangyayari sa ating gobyerno. At ang ginagawa ko ngayon ay nagiging nagsasalamin ako kung ano nangyayari sa ating Senado. Whether you are for or against Sara Duterte, I'm talking about the natural, the inherent, and the evil bias of our senators for or against Sara Duterte. Kaya nga nagiging useless proposition itong nakakaasar lang. Ang tatanungin ko, ito naman, let us go back a little to what happened to the remand votes. 18 po na senador ang bumoto sa proposisyon na ibalik sa Senado, sa Kongreso o sa House of Representatives ang articles of impeachment. Sa 18 na po yun, 3 po yun ay outgoing. At ang matitira, 15. So, ibig sabihin, very strong pa rin. Sa sunod na Kongreso, sunod na Senado, sa bagong Senado, pag magkabutuhan uli, minimum 15 votes pabor kay Sara Duterte. Ganun po yun. So, paano natin masasabi kung patas ba ang trial na ito? Hindi. Hindi talaga patas, sa totoo lang. Kasi unang-una, bubuto kasi ayaw siya hindi bubuto mga yan kay Sara Duterte. Tapos dadagdagan pa. 18 minus 3 kasi umalis na si Bongbong Revilla, umalis si Tol Tolentino, umalis si Cynthia Villar. Ngayon, ang papalit, si Camille Villar, sino pa? Si Marcolita, dalawa, di may 17 pa rin sila. Ganun po yun. See? We are all fools. Lahat tayo ay mga pinagluluko nitong sistema natin. Wala akong pwedeng ituro dito kasi sistema na natin to. Kung may tuturo man ako na may kasalanan sa lahat, si Tambaluslos. Unang-una, yung kanyang tinanggap na ang reklamo, December 2, December 4, December 19, hindi man lang inaksyonan. Tapos biglang inaksyonan, February 5. Tapos sisipain mo yung 3. So what is now the effect of the 3 impeachment complaints? Insofar as the requirement of subsection 5, section 3, article 11 of the 1987 Constitution, what would be the effect? The effect is you are violating the rule that says that only one impeachment complaint can be filed in 1 year against one impeachable officer, who this time is Sara Zimmerman Duterte. So yan, narinig nyo na. So, ibig sabihin, inherently defective talaga ang ating sistema.
Yan ang pinaka-problema ni Tambaluslos. Bakit hindi niya inaksyonan yung tatlo? At sinama sa ano? Inaksyonan niya, sinama sa isa, saka kinonsolidate. At mag-form sila bagong reklamo. Ganon ang isasagot nila sa Senado. Your Honors, sabi niya, we considered all the 4 impeachment complaints and we arrived at one. We decided to arrive at one. We consolidated all the 4 into one. Dapat kana ganun ko ang ako speaker, ganun gagawin ko. Siya rin ang gumawa ng butas na pamatay sa kanyang cause. So ngayon, ano nang mangyari nito sa buhay natin? Meron pa bang, ano bang kagandahan ang makukuha natin dito sa sistema na umpisa pa lang ay kawalang hiyaan na. Talagang walang hiyaan ito. Ano makukuha natin benepisyo? Well, the only good thing that we can get out of here is this. Kung matutuloy man yan, at least tayo, mag-audience tayo. Okay? Tayo. Kasi naka-live stream naman yan eh. Tayo lahat manunood. Pagkatapos, manunood tayo, pagdating ng sunod na election, gamitin natin ang power of the people. Let's use our power of vote. Do not sell our votes so that you can use your power of votes correctly and with the most patent as it should be. Decision mo sa kamay mo. Kamay mo, diyan nakasalalay ang kinabukasan mo. Kung may kamay ka at hindi ka marunong gumawa ng trabaho, wala kang kikitain, hindi ka kakain. Kung may kamay ka, hindi ka marunong magsulat para gumawa ka ng mga kung anong ginagawa mo, hindi ka makakain. Kaya nasa kamay talaga natin ang pag-asa, ang kinabukasan natin. Despite hell or high waters, ang hinuhope ko na balang araw, sa madaling araw na yan, na magkaroon tayo ng sapat na katapangan para natin sundin kung ano ang sinusugo ng ating konsensya at puso para gagawin ng ating kamay. Yan po ang aking pangarap. Kinikwento ko ito ngayon. Talagang wala. Sa totoo lang, ganitong sitwasyon, I'll tell you, walang mangyari sa buhay natin. So ngayon, sino ang in-expect natin magbubuto kung may tanong naman sa sunod na kongreso? Ayan, si Alan Peter Cayetano, maka-Duterte yan. Pia Cayetano, maka-Duterte yan. Si Bato, maka-Duterte. Si J.V. Ejercito, maka-Duterte. Si Chis Escudero, maka-Duterte. Si Jingo Estrada, 6 na yan. Si Bongo, maka-Duterte. Lito Lapid, hindi maka-Duterte. Si Loren, hindi. Sabihin natin, dahil kailangan niya suporta sa 2028, buboto kay Sara yan. Tapos si Aimee, Siyam. Tapos, si Rapi Tulfo, wala, kontra Duterte yan. Si Joel V, ay bubuto yan kay Duterte kasi kailangan niya manalo ang kanyang tatay, tatakbo senador sunod. Tapos si Robin, Duterte. Tapos si Mark Villar, Duterte. Mix Sumeri, Duterte. Nako, yun lang. Ang dami-dami na nila. So, yan po ang ating kapalaran, mga kaibigan ko. Sa bagay, kung ikumpara mo naman sabi ng mga anti-DDS, sabi si Sara ay walang hiya talaga yung pagmagiging, dapat hindi magiging presidente. Sabi ng mga DDS, hindi. Mas walang hiya si Tambaluslos. At saka tingnan yung mga power of Tulfo, pag sila naman mamayagpag dyan. Nakaw dito, nakaw doon. Ganun din yung gagawin. Kaya nga forsaken country itong Pilipinas eh. Whatever comes our way, gets our way. So, ang lecture ko lang nakukuha dito is, sasabihin ko lang sa inyo, walang magagawa tayo kahit magreklamo tayo na inhibit. Kasi kung inhibit, di walang boto, hindi magboboto. Pag 10 ang nag-inhibit, hindi na mananalo ang impeachment. Okay? Hanggang dyan na muna siguro tayo at matulog na tayo. Si Ben Reclamador, marami naman pala Duterte, bakit natatakot mag-trial? Romualdez Valerio, good morning Dr. Toto, always waiting sa
sa iyong pagpaliwanag. Salamat. Cortes Rowena. Si Ben Reclamador, two-third votes sa pinag-usapan kung 14 lang na boto ay hindi po magbabase sa 14 ang po two-third votes. Sa 24 po lagi magbabase. So laging 16. Hindi kagaya sa Constitution ng Amerika, two-thirds na kung sino, kung ilan ang senador na present. Okay, tapos si Ben Reclamador, good morning. Si Nikki D, matyaga talaga kayo mag-live, Dr. Toto. Very informative naman mga topic mo, kaya nagkakaroon na kami ng nakaalaman. Ayan, at least na may naraman na kayo. So, yeah is mean. Unfair naman po yun, sir, kung pa-inhibit nila yung pro-Sara, pero yung mga anti-Sara, sinasabi ko lang kahit pro or anti-Sara, hindi pwedeng pa-inhibit. Hiyahiwi, Galisim, always watching from Basista, Pangasinan. Wow, mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan. Natatakot lahat ng mga adik sa amin nung si Duterte ang presidente. Yan po ang katotohanan ng buhay, hindi natin matatanggi. Maraming namatay, hindi rin natin matatanggi. Pero marami naman ang sobrang laki naman ang idinulot ng katahimikan sa ating mga kalsada nung panahon na si Duterte ang presidente. Encarnacion, sabi niya, Dr. Toto, good morning. It seems that you encounter, may technical problem ako kanina. Bukang bumagsak po ang internet ko. Si Aye lang, salamat po, new member. Kung pwede lang po, mag-member kayo sa akin para tuloy-tuloy po ang ating takbo. At saka may isa kong pakiusap sa inyo, si Mark Calzon, Ben Reclamador, Romualdo Valerio, sabi niya, Dr. Toto, always waiting sa iyong pagpapaliwanag. Salamat po. Ngayon, ganito po, may hinihingi ako sa inyo na pabor. Andito, balik ko ulit siguro, kailangan ko po ng tulong ninyo kahit tig 100 na kayo bawat isa sa inyo. Tig 100 pesos lang po, pwede na po yan. Na maipon, kailangan ko mag-ipon ng 100,000 pesos para maisampa ko ang kuwaranto na kaso lamang kay Erwin Tulfo. Nakakatakot at hindi katanggap-tanggap kung magkaroon tayo ng senador na Amerikano. Amerikano kasi ang citizenship niya. May pro-iba na tayo. So, ito po ang aking mga contact numbers, mga bank accounts ko sa Palawan Pay, GCash, Maya, o sa GoTime, ganun din yan. So, kung maaari lang, kahit tag 100, may ipon din yan, marami din yan. Matulungan niyo ako sa gastos kasi kung walang magbibigay, mapilitan po ako na ako ang maghanap ng peras para sa sarili ko. Sariling kaso para sa bayan. Conscious sentiment being, di ka na ubusan ng topics, Lodi. Salamat. Actually, marami akong topic. Kulang lang talaga yung oras. Sa sunod siguro si Janice Alvarez, kahit marami mga pro-Duterte senators, importante may present. Yun nga ang sinasabi ko, the only use na magagamit nito is kahit hopeless tayo, ay matunghayan lang natin ng ebidensya at magkaroon kayo ng pag-iisip at gamitin ninyo ang kapangyarihan ninyo sa kamay ninyo sa pagdating ng eleksyon, sa susunod na eleksyon. Ang problema ko lang na isa pa rito, kung magpapatuloy po ng trial ay minimum of 500 million, kalahating billion ang gagastusin, igugugol sa pagbabayad sa mga allowances ng senador bilang judges, allowances ng mga prosecutors. Kahit na may mga sweldo na sila, binibigyan pa rin sila ng allowances. Ang trabaho nila, trabaho din, ganun din ang time nila, kinakain pa time sa Senate at saka time sa House of Representatives, bayad pa rin tayo. Yan ang problema. Kukuha sila ng tag-2 abogado bawat isa sa bawat senador. Siyempre, kailangan lang katulong. So, 2 mga abogado, sweldohan na tag-1 milyon sa buong trial. 2, di 1 million yan. So, kung 24, so 1 million, di 24 million din. Ang nangyari, yung mga senator ngayon, 19 Congress, sinildohan nila tag 1 million bawat isa. Sa kasunod na Kongreso, another 1 million. Kahit laki ng gastos. Tanong nga,
minsan, is it worth it? Alam na natin, naglulukuhan na tayo, pero ang pinaka-worth lang yan, priceless naman yan, yung impormasyon makukuha natin. Sana, pag makuha natin impormasyon, ang mga tao ay hindi na kahit bigyan ng pera, ay ibubuto nila ang kanyang konsensya. Ganun man po ang aking iniisip. Okay? So, hanggang dyan lang muna tayo. Siguro ay hiniling ko ulit ko lang, please lang, kahit $100, $200 sa GCash ko, sa Paymaya ko, o di kaya Maya, o di kaya sa Palawan Pay, o sa GoTime, please, padalahan nyo ako. Hanggang dyan lamang tayo at maraming salamat po. Good morning.